Mga kapuso, ngayong Pebrero ang inaasahang release ng titulo ng condominium unit ng dumulog sa inyong Kapuso Action Man. Pero ang pangakong bigayan ng dokumento ng Land Registration Authority, napako. Idinulog yan sa inyong Kapuso Action Man. Problemadong dumulog sa inyong Kapuso Action Man si Maureen na nagpatitulo ng condominium unit sa Land Registration Authority Disyembre ng nakaraang taon. Naipasa na raw niya lahat ng mga kailangang dokumento at nakapagbayad na rin ng processing fee. Nung mismong araw ng December 18, binigyan ako ng tinatakan po nila na February 5 daw po nga ang release. Pero ang inaasahang release ng titulo ngayong Febrero, biglang napurnada. Napasa naman po. Tapos biglang sinabi na lang na may aayusin na yung certificate of management, kailangan daw po yung latest. Chinek naman po yun dito sa sa information lahat. So chinek naman po. Kaya nagtataka po ako kung bakit biglang may dahil chinecheck naman po yun bago i-process sa loob. Kahit dala pa ni Maureen ang kulang na dokumento, daraan pa umano ito sa panibagong proseso ng pag-aproba na baka abutin daw ng siyam-siyam. Yun nga po, yun po yung pinagtataka ko. Bakit kailangan ng approval pa o na submit po namin na kumpleto ang documents. May kinausap ako sa loob, ang sabi niya baka pwedeng made-deny pa daw. Sumangguni ang inyong Kapuso Action Man sa Land Registration Authority at personal silang nagpaliwanag kay Maureen. Pinasok po natin transaction nyo December 12, 2025. Yung binigay po niya kasing management certificate is June 2025. Dapat po kasi updated to, it's either November or December din po dapat. Kasi po, dito po sa RD kasi, pag ang condominium, kailangan namin ng management certificate saying na wala na kayong juice dun sa kondo. At nagpapatunay po noon yung management certificate. However, yung binigay po kasing management certificate is June 25 po. Pero hindi naman namin to din-disregard yung transaction. However, kailangan lang natin maging updated sa system natin. Kasi po ang sa akin kanina, sabi baka ma-deny daw po yung binayad ko. Madi-deny siya if ever kung ipupush natin na hindi niyo mapoprovide. Ito po, dala ko. Ayun, meron na pala eh. Kailangan lang natin ito pa-notarize. If ever naman mapapa-notarize mo ito ngayon, matatapos naman natin ito. By tomorrow, pwede mo na makuha. Kaya today. Carry naman natin, sige po, push natin. Salamat po. Sige po. Kasi sayang po yung pamasahe. Agad na naproseso ang kulang na dokumento at nakuha na ni Maureen ang titulo. Mission accomplished tayo, mga kapuso. Para po sa inyong mga sumbong, pwedeng mag-message sa Kapuso Action Man Facebook page o magtungo sa GMA Action Center sa GMA Network Drive, corner Samar Avenue, Diliman, Quezon City. Dahil sa namang reklamo, pang-abuso o katawalian, tiyak, may katapat na aksyon sa inyong Kapuso Action Man. Kapwa itinanggi ng mga negosyanteng sina Jonathan Payawalso at Carlito Macadangdang ang kanilang pagkakaugnay sa umunoy maanomalyang flood control scandal. Naglabas ang mga negosyante ng pahayag matapos sabihin ng Department of Justice na kasama sila sa iniimbestigahan kaugnay ng flood control scandal. Sa social media, sinabi ni So at Macadangdang na wala silang kinalaman sa anumang ghost flood control project. Habang iginagalang nila ang mga otoridad at ang proseso, naniniwala rin nila sila na dapat bigyan ng bawat Pilipino ng due process at ng pagkakataong marinig. Dagdag pa nila, haharapin nila ito, sasagutin sa tamang forum at kumpiyansa silang lalabas ang katotohanan. Ngayong buwan ng mga puso, muli na naiig ang pagmamalasakit ng mga blood donor na nakiisa sa Sagip Dugtong Buhay Bloodletting Project sa Ever Commonwealth ng GMA Kapuso Foundation at sa Nationwide Bloodletting Day ng GMA Regional TV. Taos-puso po kami nagpapasalamat. Lalo't halos 2,500 blood bags ang nalikom natin mula sa ating mga bayaning kapuso. Dahil sa inyo, maraming buhay pa ang ating maililig. Kada taon, inaabangan ng construction worker na si Dondon ang ating Sagip Dugtong Buhay Bloodletting Project sa Ever Commonwealth. Sa ika-30 taon ng ating pagdudugtong buhay,
30 beses na rin siyang nakapag-donate ng dugo. Medyo masaya rin at saka parang nakakatulong na rin ako kahit hindi ko kilala yung taong natutulungan ko. Simula 1996, mahigit 228,000 na ang ating pasyenteng natulungan sa Sagip Dugtong Buhay Bloodletting Project. Dahil yan sa matatag ng pagsasamahan ng GMA Kapuso Foundation, Philippine Red Cross at Ever Commonwealth. Kaya bilang pasasalamat, binigyan parangal natin ang mga partners, ang ating volunteer na banda, ang volunteer hosts, at iba pang mga volunteer na buong pusong tumulong para maging matagumpay ang ating bloodletting project sa loob ng 3 dekada. At nakakatuwang patuloy ang kabayanihan ng blood donors. Kayo po ay modern na bayani. Sa itong programa, 200,000 lives were saved. So ang isang bag po na dugo na dinodonate nyo ngayon, pwede po yan maging 2, 3, 4 bags of blood. Kasi may iba't ibang mga sakit, iba't ibang component lang ng dugo ang kailangan. Yung dugo na dinodonate nyo. Simot na simot po yan sa ating mga cancer children at saka meron hong kumakatok sa GMA Kapuso Foundation. Nagbigay rin tayo ng pagkain at marami pang freebies. Nakisaya rin ang ilang sparkle artists at volunteer performers. Taos puso po ang aking pasasalamat sa lahat na nakiisa dahil kayo ang naging tulay sa ating pagsagip ng buhay ng 30 taon. Samantala mga kapuso, naghahanda na rin po ang GMA Kapuso Foundation para sa isasagawa nating Operation Bayanihan sa mga sinalanta naman ng Bagyong Basyang. Kasama mga volunteer ng Mindanao State University, nakapag-repack na tayo ng relief goods sa 2nd Mechanized Infantry Brigade ng Philippine Army. Ipapamahagi natin ito bukas sa mga apektadong barangay sa Iligan. Magtutungo rin tayo sa Camarines Norte at Surigao del Sur. Sugatan ang isang binatilyo matapos siyang pagtulungang saktan ng 2 gwardya sa Maynila. Sabi ng mga gwardya, hindi nila sumunod ang biktima at pumalag ng sitahin dahil sa pagbibisikleta sa bawal na lugar. Nakatutok si Salima Refran. Linggo ng gabi sa Intramuros, Maynila, kitang nagkakagulo sa may Riverside Esplanade. Isang babae ang pumapagitna sa mga gwardyang nakauniforme ng Gwardya Sibil at sa kinukuha nilang lalaking nakaputing t-shirt. Hawak ng isang gwardya ang damit ng lalaki at hinahatak ito habang sinusubukang makipag-usap ng babae. Hinampas ng gwardya ang lalaki. Ang isa pang gwardya, biglang sinuntok ng malakas sa muka ang lalaki. Ang gwardyang unang humampas, nagpakawala ng sunod-sunod na suntok sa tagiliran ng lalaki. Hinampas ito sa ulo at pinagsisipapa. Hoy, patayan! Dito na kumawala ang lalaki at nakipambuno sa 2 gwardya. Ang lalaking nakaputi, napag-alam ang edad 17 anyos. Agad inireport sa tourist police ang insidente at inaresto ang mga gwardya. Iniharap sila kay Manila Mayor Isko Moreno. Ayon sa mga gwardya, ilang beses nilang sinita ang minor de edad dahil sa pagbibisikleta na bawal sa lugar, pero hindi umano nakinig. Nung time po na lalaglag yung cellphone ng bata, hindi ko po alam kung kukunin niya po o hindi kasi nakita ko po yun eh. Pagtango po ng kasama ko, sinuntok po ng bata yung kasama ko. Nung malapit na po akong, malapit ko na po yung mahawakan yung bata para mahulog po sana. Ang nangyari po, pinalo po ako ng matigas na bagay po sa mukha, kaya po nagkaroon po ko ng damage. Dito na raw sila naghabulan hanggang sa mga kainan at nakuna ng insidente. Nagsalita po yung bata na gusto ko pa daw makaisa ng palo sa kanya. Kaya doon na po ako naggalaiti na nasaktan ko po yung bata. Tanong ng alkalde, bakit hindi na lang daw tinawag ang mga pulis? That time po talaga Mayor, nagawa ko lang po talaga yun dahil po sa bugso ng damdamin. Inutos na ni Moreno ang investigasyon sa mga gwardya. Guards should be guarding property. They're not policing the streets. They're not allowed.
streets, alleys, boulevards, or any public places is under the PNP for peace and order situation. Humarap rin kay Moreno ang pamilya ng menor de edad na kasalukuyang nasa ospital dahil sa mga tinamong sugat. Kahapon nahihilo siya. Saka alam niyo, Mayor, yung bata niya, hindi ba sa guliro yan? Pagkala kaibigan niya, kung may away man, umaalis na yan. Na-inquest na ang mga gwardya sa Manila Prosecutor's Office para sa reklamong physical injuries. Ang Intramuros Administration sinabing ito-terminate ang kontrata sa security agency ng mga sangkot na gwardya. Sinusubukan pa namin kunin ang kanilang panig. Para sa GMA Integrated News, Sanima Rafran, nakatutok, 24 oras. Mabilis na tsikahan tayo para updated sa showbiz happenings. Kinumpirma ni na Sparkle star Kate Valdez at boyfriend na si Fumia Sangkay na hiwalay na sila. Sa isang joint statement, kinumpirma ng dalawa na ginawa nila ang desisyon ng may respeto, pangunawa at pangangalaga sa isa't isa. Kasunod nito, umaasa sila ng kindness and understanding mula sa lahat. Nagpasaya sa isang music festival ang PBB Big Winner duo na sina Mika Salamanca at Brent Manalo. Espesyal ito sa Big Brent dahil first time nila itong gawin. Aabangan din sina Mika at Brent sa upcoming series na The Secrets of Hotel 88. Sakto ngayong Love Month. Get ready na pakiligin ni The Clash 2023 Grand Champion John Rex sa kanyang first solo concert. This February 15 na yan sa Quezon City. Abiso sa mga motorista, may panibagong oil price hike simula po bukas. Piso kada litro ang taas presyo sa diesel, habang 60 sentimo sa gasolina. 60 sentimo kada litro rin ang dagdag presyo sa kada litro ng kerosene. Wala pang anunsyo ang ibang kumpanya ng langis. Dumalaw at nakiramay si Vice President Sara Duterte sa mga kaanak ng mga nasawi sa paglubog ng MV Trisha Kirsten 3 sa Zamboanga City. Bukod sa tulong pinansyal na 2,500 pesos, namahagi rin ang kanyang opisina ng bigas at grocery items kada pasahero. Patuloy ang operasyon ng mga otoridad para mahanap ang iba pang nawawala. Ang PCG Technical Divers napasok na ang loob ng barko at naiangat ang bangkay ng isang lalaki. Napansin ko, natanggap na nila na patay na, ang gusto lang nila ay makita yung bangkay. Meron namang hanggang ngayon ay hopeful sila na makitang buhay yung kanilang mga kamag-anak. At yung sa naman sa mga survivors ay yung trauma noong nangyari sa kanila. Nagkainitan ng DSWD at National Commission of Senior Citizens. Nang punahin ni Secretary Rex Gatchalian ang komisyon dahil sa issue sa mga AITA na mahigit 100 taong gulang na hindi pa raw nakatatanggap ng 100,000 pisong cash gift mula po sa gobyerno. Nakatutok si Oscar Oida. Usap-usapan ngayon ang bidyong ito patungkol sa ilang AITA centenarians na bagaman lagpas 100 taong gulang na, hindi pa raw nakatatanggap ng 100,000 cash gift mula sa gobyerno. Sila po yung mga 102 years old na, 103 years old o higit 100 taon na. Kaso wala pa silang nakukuha centennial. Sa ilalim kasi ng Republic Act No. 11982 o Expanded Centenarians Act, lahat ng senior citizens kapag tumuntong sa 100 taong gulang, makatatanggap ng 100,000 pesos. Katulad ni tatay, naging sundalo pa siya ng mga Amerikano nung araw. Pinanganak siya noong November 15, 1923. 102 years old na siya pero wala pa siyang nakuha ang centennial, yung 100,000. Ang sitwasyon ng mga AITA centenarian nakarating na sa National Commission of Senior Citizens o NCSC na siyang responsable sa pamamahagi ng Expanded Centenarian Cash Gift Program. Kaagad, pinaredy na namin yung matatanggap na nila. So, this morning lang, natanggap namin yung endorsement coming from the Mayor of Capas Tarlac. Kasi may endorsement application, titingnan ng mga papeles, tapos i-endorse sa amin sa komisyon. Kanina lang namin natanggap.
Ang programang ito, dating hawak ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Bago ito inilipat sa NCSC noong 2025 sa bisa ng Executive Order No. 96. Si DSWD Secretary Rex Gatchalian, pinupuna ngayon ang NCSC. Hindi kami dapat umabot ng 101, 102 or 103 nang wala silang natatanggap. Dapat by 100, may natanggap na sila. Sa amin kasi ganun kami noon. Without the need of a demand or an application, we give it to you. But sa NCSC, binago nila. May proseso. At ang proseso nila, even during that time, mag-apply ka sa OSCA. At pag-apply mo, titingnan ng OSCA, andito ba lahat yung mga papeles na kailangan namin matanggap. At pagkatapos, ipapadala sa komisyon. At sila din ganun noon, walang pagbabago. Yung sinabi nila na nagbago ang komisyon, no way, hindi kami nagbabago. Pareho pa rin noong 2024 na nakakuha sila ng Certificate of Live Birth. Sino ba nagdi-distribute ng centenarian gift nito? Iti DSWD. Ang sabi ni Secretary Gatchalian, pag sa amin yan, alam na namin. Masama raw ang loob ni Gatchalian dahil ang departamento niya ang nabugahan ng mga netizen na hindi alam na nilipat na sa NCSC ang responsibilidad dito. Sabi ni Gatchalian, nagpapasaklolo na siya kay ngayoy Executive Secretary Ralph Recto para ibalik na sa DSWD ang cash gift program sa mga senior citizens, bagay na pinapalagan ni Gutierrez. Because of what's happening, people are suffering. The setup is very confusing. People are getting confused. Senior citizens will go to DSWD thinking it's us, but it's not us. I'm very upset with this. Balik nyo sa amin para kami ang may responsibilidad, kami ang mananagot. Ang nangyari ngayon, kami ang pinasasagot, pero hindi naman kami ang may responsibilidad kasi ayaw ibigay sa akin. Kunin mo kung hindi namin nagaganap yung aming tungkulin. Kung napapamahagi naman namin ng maayos. Bakit? I can't help but be emotional about this. Ikaw ba naman sasabihan na hindi mo ginagawa yung tungkulin mo, despite everything that we're doing here in the Commission, despite the little budget that we have, despite the kokonting personnel that we have, we want to serve them well. Tatanggalin pa sa amin, parang hindi na yata patas yun, Hindi na yata makatao. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng Malacanang sa bangayan ng DSWD at NCSC. Brilyante o buhay? Yayanigin na ng mga nakakagulat na tagpo ang mga Encantadix dahil sa labanan ni Tera at Gargan sa Encantadia Chronicles Sangre. Ang gumaganap bilang Tera na si Bianca Umali ikinwento kung paano pinaghandaan ang eksenang ito. Yan ang chika ni Athena Imperial. Walang lumaban at mamatay. Gagawin ni Sangre Tera ang lahat para maproteksyonan niya ang brilyante ng lupa laban kay Gargan. Aminado si Bianca Umali na gumaganap na Tera sa Encantadia Chronicles Sangre na intense ang naging paghahanda at collaboration niya para ma-pull off ang matinding labanang ito sa serye. Talagang pinaghirapan naming lahat. At naging hands-on ako sa eksenang to na kami ng action team ko ang nag-choreo ng buong fight namin. Grateful po ako sa production po ng Sangre kasi they gave me the opportunity to actually be part of the process sa pagsusulat ng script, sa paggawa po ng action scene, sa pag-edit, sa pag-supervise po sa VFX. May ilang buwan na rin ka-eksena ni Bianca si Tom Rodriguez na gumaganap bilang si Gargan. Nakatulong daw ang kanilang rapport para sa execution ng kanilang fight scenes. Sabi ko, kung kailangan man namin ng tulong ng isa't isa, sinet namin yun na makakapagtulungan kami. Napakabait niyang tao at napakasarap din nakatrabaho. At nakaka-inspire actually yung dedication niya. Hirit pa ni Bianca, dapat ihanda ng Encantadix ang kanilang mga sarili para sa mga nakakagulat pang mangyayari ngayong linggo sa serye. Excited po kami na maipalabas kung ano po ang mga na-shoot namin at kung ano yung mga mangyayari, lalo na sa mga characters namin. At ako specifically, excited ako para sa mga mangyayari kay Tera kasi
meron kaming mga ginawang mga eksenang kaabang-abang. Siguro, gano'n na lang. Hindi aakalain na mangyayari. Athena Imperial updated sa Showbiz Happenings. Patay ang isang rider sa salpukan ng motorsiklo at SUV sa Parañaque. Nakatutok si Bam Alegre. Dead on the spot ang lalaking ito matapos maaksidente sa panulukan ng Dr. A. Santos Avenue at C5 Extension sa Barangay San Dionisio, Parañaque, pasado alas 3 ng madaling araw. Sa mga kuwang ito ng isang rider na saksi sa insidente, duguan ng rider sa bangketa habang wasak ang kanyang motorsiklo. Sa hindi kalayuan naman, may isang SUV na wasak din ang harapan. Dinala ng mga pulis sa presinto ang driver ng SUV na tumangging humarap sa kamera. Aniya, sa korte na lang siya magsasalita. Iniimbestigahan pa ng pulisya kung paano nangyari ang aksidente. Kaninang madaling araw, mga past 3 o'clock na po yun eh. Ang sabi po nila sa akin is kailangan po nila ng ambulance kasi daw po may na-aksidente at namatay sa harap po ng presinto po nila. Hindi po ata pwedeng kunin ng ambulance kasi patay na po kasi yung pasyente. Hinatak ang mga wasak na motorsiklo, pati ang SUV na may bangga sa harapan para dalhin sa impounding area ng lungsod. Para sa GMA Integrated News, Bam Alegre, nakatutok 24 oras. Tumaas ang tensyon at nauwi sa sagutan ng pagtalakay ng mga senador sa resolusyong kumokondena sa mga pahayag ng Embahada ng China laban sa mga opisyal at institusyon ng Pilipinas. Si Senador Rodante Marcoleta na umani ng batikos dahil sa pahayag na i-give up o bitawan na lang ang Kalayaan Island Group, hinamon ng mga opisyal at eksperto sa isang friendly debate bago nila sumama sa imbitasyong Maritime Domain Awareness Flight sa West Philippine Sea. Nakatutok si Ian Cruz. Sa pagtalakay ng Resolusyon 256 o ang resolusyon na kumukondena sa mga pahayag ng Embahada ng China laban sa mga opisyal at institusyon ng Pilipinas at muling iginiit ang karapatan ng bansa na ipagtanggol ang soberanya nito alinsunod sa international law. Nagkainitan ng sponsor nito na Senador Kiko Pangilinan at interpellator na si Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Nagsimula ito ng ungkatin ni Cayetano ang karikasyon ni Chinese President Xi Jinping na inilabas ni Commodore J. Tariela. We cannot pass this resolution saying that Commodore Tariela is correct because he's wrong. If he just simply stated, I love the Philippines, I will fight for our territory, I'll fight for our sovereignty rights, I will do my duty, but sorry, dahil uminit ulo ko, nilabas ko to, pero hindi official yan. Tapos tayo. We beg to disagree, Mr. President, that Mr. Commodore Tariela is mistaken. So, we would not have put this resolution and authored it if we felt Mr. So Tariela. that's what I want to elicit. So the authors of this resolution is saying, pwede. So kung ang official ng presidente is to have certain decorum sa presidente ng China, pwede yung isang general hindi sumunod. Ang sa kanya, bastusin natin yung Pangulo Mr. ng President, isang bansa. that is his interpretation? No. Bastos yun. No, that is your interpretation. No. So if I ask them now... Mr. President, we beg to disagree. Can you... Nasuspend ng sesyon sa init ng debate pero nagpatuloy pa rin matapos ang ilang minuto. Muling uminit ang diskusyon ang itanong naman ni Cayetano kung anong statement daw ba ang kanilang pinag-uusapan na paksa ng resolusyon. Will you supply us or will we annex or add whereases so that we will see ano ba tong statements na to? It's specified, the nature of the statements. So a little bit of research, malalaman mo na which statements were these because this refers to... Point of order, Mr. President. Point of order. What is the point of order? The statements of Senator Pangilinan. The nature of his statements. Kayo na mag-research kung ano statements na yun, Mr. President. Sabi niya, pwede daw yun eh. Mr. President, i-research na lang daw natin. I'm not yet done. No, that's why I Philippine gave officials, including members order. of the Senate. May I just be... I am still It's a point of order, Mr. President. A point of order precedes your precedence. Where is the point My of order, motion Mr. President? Where is the point of order? Session is suspended. Habang suspendido ang sesyon, nakita ang kinausap si Cayetano ni na Senate President Tito Soto at Senate Pro Tempore Ping Lacson.
Pagbalik ng sesyon, napagkasunduan ng mga senador na i-amend ang resolusyon at ilagay ang mga statements na hinahanap ni Senador Cayetano. Matapos ang halos 3 oras sa debate, walang tumutol sa pag-adapt ng resolusyon. I move to approve or adopt proposed Senate Resolution number 256. I so move. Any objection? Hearing none. PS Resolution 256 is hereby adopted. Thank you very much, Mr. President. Sinagot naman ni Senador Rodante Marcoleta ang imbitasyon ni Commodore J. Tariela na sumama siya sa isinasagawang Maritime Domain Awareness Flight sa West Philippine Sea. Git ni Marcoleta, magkaroon muna raw sila ng friendly debate ni Tariela, dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio at Maritime Security Expert Professor J. Batong Bakal. Bago yun, pakisabi nyo kay Commodore Tariela, kasama si Justice Carpio. And sino ba yung professor sa iyo? Si Batong Bakal. Para sa isang friendly debate. Bago pa yung pagpunta doon. Para sa ganun maayos natin. Para sa kapakanan ng ating Salamat. Matatandaang umani ng batikos ang sinabi ni Marcoleta sa pagdinig ng Commission on Appointments na i-give up o isuko na lamang ang Kalayaan Island Group dahil labas naman ito sa Exclusive Economic Zone o EEZ ng bansa. Nilinaw naman ni Marcoleta na hindi niya intensyon na isuko ang KIG at ang kanyang mga nasabi ay na-misinterpret lamang matapos lumabas sa mga balita. Inilahad niya rin ito sa plenaryo sa pagtalakay sa Resolution 256. Sumama na nga po yung napakaraming tao na sinasabi ko raw, i-give up natin ang KIG. Mr. President, kahit kailan hindi ko sinabi yun. Teritoryo po yun, land features po yun, hindi sakop po ng arbitral tribunal. Ang sinasakop lang po ng tribunal, yung tubig po. Kaya lang magkaintindihan tayo. Hindi ko sinasabing hindi atin yon. Teritoryo na natin yon dahil occupied na po natin yon. Ngunit ang pinag-uusapan lang po, yung tubig nila, hindi natin pwedeng i-connect doon sa ating exclusive economic zone. Kasalanan po yun. I really wanted to bring Senator Marcoleta and Congressman Marcoleta, the Marcoleta father and son duo, para malaman nila na sa Pag-asa may mga kabataang Pilipino rito, may komunidad ng mga Pilipino. Sabi ni Carpio, payag sa debate pero ang topic daw ay kung legal ba ang West Philippine Sea at kung ang mga isla at pahura sa Kalayaan Island Group ay bahagi ng West Philippine Sea. Sagot naman ni Batong Bakal, hindi pang debate ang soberanya ng Pilipinas at ang mga karapatan natin dito. Wala raw magandang idudulot ang debate ni Marcoleta, kundi ipakita sa buong mundo na hindi tiyak ang soberanya at karapatan ng Pilipinas dahil mga opisyal mismo nito nag-aalinlangan at kailangang pagdebatehan pa. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok 24 oras.